Parang premature pa siya. At si Pastora nag-post sa FB, nag-post sa prayer and intercessors, pati si Sister Abel, at ang sama-samang panalangin ng mga anak ng Diyos. At maya-maya po ay nag-text na sila at sinabi nga, nanganak na po si Sister Donna ng maayos with a healthy baby Daniel. Congratulations. Ang sabi ng Diyos kay Sister Donna, I got your back. Sabihin niyo sa katabi niyo, He's got your back. Noon pong anak ko, naalala ko yung pangalawa kong anak na kinento ko last time na nagturo po ako na nalagay din po siya sa alanganin nung nagka-dengue siya dahil bumaba ang kanyang BP. Nilagyan po siya ng dalawang dextrose sa magkabilang kamay. Sinalilan po siya ng 3 supot ng dugo. At hindi ko po alam kung ano yung naging degree ng situation that time kasi ang misis ko po ang nandun. But pinento ng misis ko sa akin talagang halos hindi niya na alam ang gagawin dahil alam niya na nag-50-50 yung anak namin. But then, ay meron kaming peace at alam po namin na ang Diyos ang nasa likod namin ng aming anak, and that time ay naka-recover po siya. Minsan po, hindi nyo napapansin. Yun lang po yung mga obvious na danger. God is eliminating danger in our lives without noticing it. Minsan po, hindi nyo alam. Minsan dapat aalis kayo, hindi kayo natuloy. Marahil ay plano ng Diyos yun para yung danger na nag-aabang sa inyo ay hindi mangyari sa inyo. Yun po yung ibig sabihin na ini-eliminate ng Diyos yung posibleng danger na mangyari sa inyo. Meron po yung sa MH17 ng Malaysia, merong nag-testify na dapat ay pasahero siya noon pero hindi siya tumuloy. That is the way God is eliminating danger sa buhay natin na hindi natin napapansin. Hindi nyo lang alam kung paano kayong iniingatan ng Diyos. Pero ang tunay po, iniingatan tayong lahat ng Diyos, hindi nyo alam. May mga pwedeng dapat na nangyari na hindi nangyari sa inyo because God is on your back. Amen. Safety is not the absence of danger, but the presence of God. Ang danger ay nandyan lang. But we are safe because the presence of God ay nandoon po sa atin. Amen. Ang sabi po ng Hebrew word na ginamit nung sinabi ni Jabez, that your hand would be with me. Yung kamay mo ay nasa sa akin. Sa Hebrew word po, sa original text ng Bible na Hebrew, na isulat po ang Old Testament sa original na Hebrew, ang ginamit pong term doon na hand ay open hand. Yung bukas na palad. Hindi po yung nakasara na parang magagalitan ka pag nakasara. Imbis na saluhin ka ng Diyos, baka suntok, bato ang abutan mo kapag ka ikaw ay pasaway na Kristiyano. Amen. Ang sabi ng original text, open hand. Naalala ko yung kwento ko minsan, yung isang bata, kasama nung nanay niya, doon sa butika, bumibili yung nanay niya, nakita yung bata nung owner, merong isang garapon ng candy, binuksan nung owner nung tindahan, sabi sa bata, kumuha ka boy, libre lang, bigay ko sa'yo. Ayaw kumuha ng bata, ayaw sumagot. Inulit nung may-ari, kumuha ka, bigay ko sa'yo, huwag kang mahiya. 3 beses niya, hindi pa rin kumukuha ang bata. Kaya kinawa nung may-ari, siya ang dumakot at binigay sa bata, sinalo ng bata ng 2 kamay niya. Ang sabi ng nanay niya nung sila umalis, bakit ayaw mong kumuha? Nakakahiya, bigay na ng bigay sa iyo yung may-ari. Ang sabi ng bata, Nay, mas malaki yung kamay niya sa akin. Kung siya kumuha, baka 3 lang kasi bata siya, maliit ang kamay. Amen! Nung kumuha yung may-ari, 2 kamay ang sinalo niya. Ganyan po
ang open hand ng Diyos kapag nagbibigay sa atin. Amen! Sometimes, sinutulungan din tayo ng ating mga kapatid. Pero ang ating po mga kapatid ay maliliit ang kamay kumpara sa Diyos. Amen! So, kailangan po natin, mas masarap po pag ang Diyos ang nag-abot ng pagpapala sa atin. Open hand, hindi close fist. Pagka close fist, baka sinasakal ka na ng Diyos. Ikaw sobrang kulit mo. Magaling ka pa naman kumanta, ayaw mong magpagamit. Aalugin ng Diyos yung utak mo para ikaw ay magising. Magaling ka pa naman sumayaw, magaling ka magturo. Ayaw mong mag-commit sa leadership. Kaya kakalugin ng Diyos ang utak mo, sasakalin ka ng kote, pipisil-pisilin. Close fist. Dalawa po yun. Gusto nyo ba kasama nyo ang Diyos? Bukas ang palad o sarado ang kamay? Mahirap, di ba? So, hindi katulad ni Brother Arnold, tatapakin ng Diyos siya. Hindi katulad nitong si Brother Arnold, magaling magtimpla ng tea, lemon mint, ginagamit, at nabe-bless yung mga nakikiinom. At hindi lang lemon mint, nag-level up pa. Gumawa pa ng ice lumot. Masarap pala yung lumot. May bago po siyang flavor. Ice lumot. Masarap po, mukha lang lumot, pero pag natikman nyo, pero hindi ka tulad ng iba, sasakalin ng Diyos, magaling magtimpla ng kape, ayaw magpagamit. Tingnan natin mamaya, baka merong lumabas. Merong lumabas na talent. Praise God. Ang Diyos po ay meron din siyang tinatawag na spiritual GPS. Ano yung spiritual GPS? Ang sabi ng Diyos sa Psalms 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delight in His way. Guriin nyo, pag ang Diyos ang GPS nyo ay lahat ng step nyo ay gagabayan ng Diyos. Amen? Ang number 4 po, God's isa pa. Wala na. Isa pa. Number 4. Nawala yung number 4 sa rapture. Okay. Ang number 4 po, sa ibang version. Ibang version. Okay. Ang number 4 po, ang sabi ni Jabez, you would keep me from evil, that I may not cause pain. Yan po yung, ilabas mo na yan. Yeah. Okay. You would keep me from evil, that I may not cause pain. God's blessings are meaningless if we stumble into sin on the way to finding them. Ang sabi niya, ilayo mo ko sa kasalanan. Ilayo mo ko sa masama para hindi ako maging pabigat, hindi ako mag-cause ng sakit sa aking bayan, sa aking mga kaibigan. Sometimes po, along the way, habang tayo po ay humihingi ng pagpapala sa Diyos, at along the way ng ating blessing, tayo po ay nahulog sa kasalanan. Tingin nyo, ang blessing kaya ay makakarating o hindi? Makakarating o hindi? Makakarating o hindi? Makakarating, magsabi ng amen. Yung hindi makakarating, magsabi ng amen. Wala. Wala. So, depende yun sa conviction natin. Napakasarap po na ma-enjoy natin ang ating mga blessing
na tayo po ay nananatiling matuwid. Hindi naman kinakailangan perpekto. Wala naman sa ating perpekto. Tayo ay nahuhulog sa kasalanan. Tayo ay nagkakamali. But ang maganda ay humihingi tayo ng tawad sa Diyos. At hindi dapat yung kasalanan na paulit-ulit. Dapat pag alam natin kasalanan, we try our very best para po maiwasan natin ang kasalanan na yun. At to become righteous in the sight of God. Isang araw po, ang Diyos ay nagpa-survey dahil nakita niya napakarami ng masamang tao sa mundo. Yung kanyang isang pinakamagaling na angel, pinapunta niya sa earth, mag-survey ka sa earth. Gaano karaming masama, gaano karaming mabuti. Bumaba yung angel sa earth, nag-survey, bumalik. After some time, bumalik yung magaling na angel niya. Ang sabi ng angel, Lord, 95% bad. 5% good. Nalungkot po ang Diyos. Parang panahon ni Noah, di ba? Less than 5%. Medyo mataas pa po yung 5%. Sabi niya, I need to send another angel. Nagpadala po ang Diyos ng another angel. Survey mo how good and how bad yung mga tao sa earth. And after some time, bumalik po yung pangalawang angel. Ang sabi niya, Lord, 95% bad, 5% good. So confirm. Alam niyo po kung anong ginawa ng Diyos? Nag-email siya. In-email niya ang 5% na good. In-email niya sa motive na ma-encourage yung mga good na yon. At alam niyo kung ano yung laman ng email? Alam niyo kung ano ang laman ng email ng Diyos doon sa 5% good? Yung nakakaalam magsabi ng amen. Wala kayong natanggap? Naghihintay. Buti pa si Elijah nakatanggap. Ayun, sinishare na. Maya-maya hintayin nyo. Baka hindi pa kayo nagbubukas ng email. Okay. Joke lang po yun. Si Jabez po ay hindi pumayag na ang kanyang buhay ay full of pain. Hindi po siya pumayag na siya po ay bagsak. Hindi siya po pumayag na ang buhay niya ay walang kwenta. Lagi kong sinasabi, hindi kasalanan ng isang tao kung siya ay pinanganak na mahirap. Pero kung siya ay namatay na mahirap, kasalanan niya na yun. Mapalad po tayo dahil alam natin kung sino ang source ng tunay na blessing. Blessing with joy, blessing financially, materially, physically, and blessing spiritually. Ang author ng lahat ng bagay, ang ating Diyos na buhay, ang may kakayahan nito na ibigay sa bawat sasali. Meron tayong mga pangarap, katulad ni Jabez, binaligtad niya ang pain into blessing. How much more, mas maganda ang kalagayan natin. Yung prayer ni Jabez, nakuha niya ang attention ng Diyos. Itong dalawang verse na to, walang sinabing ibang verse sa Bible. Dalawang verse lang, but ang sabi ng verse na to ay sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Anuman ang naging sikreto ni Jabez, hindi siya pumayag na manatiling mahirap at pangit ang kanyang pangalan at ang kanyang buhay. At siya ay tumawag sa Diyos na buhay at nabago po, nabaliktad. Na-reverse po niya from curse, from pain into blessing.
Amen. Tayo pong lahat ay umupo at pumikit. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa araw pong ito, sa hapon pong ito. Salamat po sa akin pong mga kapatid. Alam ko po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa po sa amin. Panginoon, marahil marami po sa amin ang nasa pangit na kalagayan. Marami po sa amin ay nagkaroon ng downfall sa aming mga buhay. Maging sa oras na ito, marahil, Panginoon, ay nandun sila sa sitwasyon na meron po silang mabigat na dinadala, Panginoon. At ang iba naman po, Panginoon, ay merong pangarap, merong panaginip, Panginoon, at merong magagandang plano sa kanilang buhay.